So hello guys, ngayong araw nga po no at ipapakita ko po sa inyo yung mga lugar na aking pinuntahan ngayong araw dito sa Tibiao Antique. So yung isa nga po no sa lugar na aking nadaanan ngayong araw is itong Barangay San Isidro. So napakaganda po dito ng kanilang dalampasigan kasi po may madadaanan ka dito napakagandang kalsada na puro niyong po yung kanilang magkabilaang gilid. So after nga nitong Barangay San Isidro, so didiretso po tayo ng Barangay Martinez. So sa barangay ng San Isidro po no, napakarami talaga ditong puno ng niyog. So kahit saan ka tumingin, so marami talaga pong puno ng niyog dito sa Barangay San Isidro. Tapos dito naman sa Barangay Martinez, so medyo marami po ditong makikita na palayan at saka mga baka. So dito po sa Barangay Martinez po yan. At kadugtong nga po ng Barangay San Isidro lang po itong Barangay Martinez. So paglabas niyo po ng Martinez is didiretso na po kayo ng Barangay Santa Justa. So dito nga po no, naglakad po ako papunta dito sa gitna ng palayan at may pupuntahan nga po akong isang client namin dito sa Barangay San Isidro. So napaka-init at napaka-alinsangan po ng panahon kapag tayo ay nasa gitna ng palayan. So dito nga po no, tiis lang kasi kailangan nating maglakad at wala nga pong pwedeng sasakyan na pumasok dito sa area na aking pupuntahan kasi po wala po ditong kalsada. So kailangan lang po maglakad lang ng siguro na sa 5 to 10 minutes galing doon sa kalsada nitong Barangay Martinez. So dito nga no, may panghilan-hilan pang mga pananim na ating nakikita kagaya nitong mais. So ito na lang po yung pananim na pwedeng mag-survive kapag tag-init. So medyo madami dito at malawak na po yung maisan dito sa Barangay San Isidro. At ayun nga no, at marahil nagtataka kayo kung bakit po ako nandito sa gitna ng palayan. At yun nga po, yung client nga po namin is yung bahay nila is nandoon po sa gitna talaga ng palayan. At yun nga po, wala talagang kalsada dito kundi kailangan mo lang po is maglakad papunta doon sa kanilang bahay. So wala naman po tayong magagawa at yun nga po ay part ng ating journey or part ng ating trabaho na kailangan nating gawin or gampanan. So nakarating po ako dito at makarami po ditong bahay dito sa gitna nitong palayan. So medyo kahit na sobrang init ay kailangan pa rin nating tiisin. At yun nga po no, part nga po yun ng ating trabaho or ng ating job description. So after nga po noon no, ng paglakad at nakabalik na po ako dito sa kalsada at ako ay nagpahinga at ito nga napagtripan ko itong mga baka dito. At kung nakikita nyo po doon sa aking reels na in-upload nung nakaraan, ito po yun, yung baka na yan dyan sa likod na yan. So napakarami pong baka dito sa Barangay San Isidro. At ito nga po no, akin nga itong napagtripan. So dito nga rin po no sa Tibiao, ito nga po no yung unang in-upload ko nung nakaraan. So ito naman po ay sa Barangay Lapas, Tibiao Antique. So nasa boundary lamang po ito nitong Kulasi at saka ng Tibiao, itong Barangay Lapas. So bali buong araw ko pong pinuntahan nitong bayan ng Tibiao. So nasa 5 barangay po yung aking inikot ngayong araw. So kasama nga po itong Barangay Lapas kung saan po matatagpuan po natin yung mga duhat dito. So ito po ay aking na-i-upload na sa mga aking naunang video. So separate video po yun, yung aking in-upload nung nakaraan. So ayan no, ito nga ay aking nakunan at nasubukan kung gaano po kasarap itong duhat dito sa Lapas, Tibiao. At kapag po kami ay nagfi-field, so hindi po maiwasan na may makita kaming mga prutas kagaya nga po nitong duhat no. So nung nakaraan at ito nga ay hindi pa masyadong hinog at pagbalik ko nga dito mga 1 week after na pumunta namin dito,
So ito na yung itsura nitong duhat. So napakarami na po siyang hinog na bunga, at ito nga ay inakyat na ng bata kanina, at ako nga ay kumuha na rin at tinikman itong bunga nitong duhat dito sa Barangay Lapas, Tibiao, Antique. At bukod nga no sa duhat no, marami ka ring makikitang prutas ngayon dito sa Antique, kagaya po ng Indian mango. So marami din pong Indian mango ngayon dito sa Antique, at season nga ngayon ng duhat at saka Indian mango ngayon dito sa Antique. Kaya ano pang hinihintay nyo no, sa gustong makatikim ng duhat at ng mga Indian mango, so pumunta na po kayo at umuwi na po kayo ng Antique. So ayan po no, at napaka-swerte ko nga ngayong araw na ako ay nag-travel mag-isa, at ito nga ay aking napuntahan itong Barangay Lapas dito sa Tibiao, Antique. So when it comes naman no sa duhat, so may nakita naman na akong mga post na meron na pong nagbebenta ng mga duhat kagaya doon sa Sibalem, Antique. So may nakita akong post nung nakaraan na meron doong nagbebenta ng duhat. So sari-sari pong klase ng duhat yung ating matitikman dito sa Antique. So dito nga po sa amin sa Kulasi, so marami din po ditong duhat sa kabundukan dito sa Kulasi. At ito nga ay native nga itong duhat dito sa Pilipinas. Kaya napakarami po ito kahit saan po kayo pumunta sa kabundukan dito sa Pilipinas. At ang isa rin no sa lugar na pinuntahan ko ngayong araw is itong Barangay Banduha dito sa Tibiao, Antique. So dito po sa Barangay Banduha is dito po natin matatagpuan yung pottery or gumagawa po ng mga pots at saka jar. So dito sa Barangay Banduha po yan dito sa Antique. At dito nga pag akyat mo pa lang dito sa bungad, so may makikita ka na ditong panghilan-hilan na nagbibenta nitong tinatawag natin na pots or mga jar. At meron din ditong binibenta nila o ginagawa nilang lutuan, or kalimutan ko lang kung ano yung tawag doon, basta pwede siyang gawing lutuan. So ayun po no, yung dito lang yan sa Barangay Banduha dito sa Antique. So this is not my first time na umakyat dito, siguro na sa 3 beses na akong pumunta dito, pero ngayon nga lang po ako nagkaroon ng chance na makunan ng video yung dito sa Barangay Banduha, kasi nga po ngayon nga ay nag-iisa lang tayo. So feel free tayo na mag-take ng mga videos or pictures ngayong araw. So habang po tayo ay nagtatrabaho at ini-enjoy nga po natin yung mga moments, so ito po yung ating makikita at makakasalamuha. So isa po yan sa mga product dito sa Barangay Banduha. So marami talaga dito yung gumagawa nitong pots at saka yung ganyang lutuan, or pwedeng gawing lutuan yung ganyang product dito sa Barangay Banduha. So yung Barangay Banduha is tinatawag din nilang lupaan. So ayun nga po no, yung lupaan siguro kasi gumagawa sila ng made of lupa or soil dito sa Barangay Banduha. Kaya siguro tinawag itong lupaan. So mas kilala po siya na tinatawag na lupaan dito sa Tibiao. So dito nga rin po no sa Barangay Banduha, may matatagpuan din tayo ditong lugar kung saan po pwede tayong maligo. So hindi po tayo nakarating doon, pero ito po yung way papunta doon sa kanilang paliguan na tinatawag nilang Ulo Kalog. So yung Ulo Kalog po kasi ganun po yung tawag, kasi yung Ulo Kalog yun po is yung head ng irrigation nila dito. So irrigation para doon sa palayan. So ganito po yung daanan papunta doon sa sitio Ulo Kalog. So ayun po yung tawag dito sa area kung saan po pwede tayong maligo doon sa sinasabi nilang sitio Ulo Kalog. So hindi na po tayo doon nakarating, pero nakarating po tayo doon sa proper nitong sitio Ulo Kalog.
So kapag kayo ay pumunta dito, so dapat prepared po kayo kasi yung daanan po dito is medyo malubak talaga yung papunta dito sa Sitio Ulukalog. So even though na manageable naman yung way papunta doon, pero dapat mag-ingat po tayo lalo na kapag umuulan. So maswerte tayo ngayon nung pumunta tayo dito sa Sitio Ulukalog is mainit or summer, kaya hindi po tayo nagsasuffer ng madulas na daanan. Kasi kapag umuulan po talaga is iniiwasan talaga namin itong area na to na mapuntahan kasi bukod sa maputik at madulas nga po yung daanan at panigurado na mag-slide po tayo. At saka kapag umuulan po, marami pong bato na nakausli dito sa kanilang daanan. At ito nga po no, nakarating tayo dito sa Sitio Ulukalog. So ito na po yung last stop na aking pupuntahan ngayong araw. So yung ibang barangay po na aking napuntahan ngayong araw is hindi ko na po nakunan ng video kasi nga po busy nga po tayo at yung priority po natin is yung ating trabaho. At ito nga, abang tayo ay nagtatrabaho, so nagkaroon tayo ng time minsan na makunan ng video yung mga lugar at aking itong ay maipost at inyong ay makita or makita naman sa aking vlog. So salamat po no sa lahat ng sumusuporta sa aking vlog. Sana po ay patuloy po kayong mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at sa aking Facebook account para marami pa po akong lugar na aking ipapakita sa inyo. So hindi lang po dito sa apat na bayan na aking area. So sooner or later kapag dumami na po yung ating likers at saka yung subscribers, siguro sa ibang lugar naman po tayo gagala or dalakwatsa. So yun nga po no, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong suporta, sa pag-share at sa pag-panood ng aking ina-upload na video. At ito nga po no yung dead ends nitong Sitio Ulukalog. So hanggang dito na lang po ang aking video at ayun nga po no, kita-kits ulit tayo sa aking susunod na mga video na aking i-upload dito sa aking Facebook account at sa aking YouTube channel which is Lakwatserong Culasinyo. So maraming salamat po at hanggang dito na lang. So bye-bye.